kabuhay. Mga kabuhay, mag-repair tayo ng lumang lamisa. Bilog na lamisa na medyo maliit. Mga kabuhay. Araw natin ngayon ay Martes, buwan ng October 31, 2023. Yung mga kabuhay ating repair na to. Repair na yun. Lamisa. Lumuluyan na siya. Ano na siya? Ano na siya? Ano ba yun? Ano siya? Kulay lupa. Yung lamisa lang. Kulay lupa. Kulay lupa na siya. Mas nakikita yung lupa eh. Pero, pagkakita na nito. Pero, iba natin. Ang natin yung kunti. Mga kabay. Ito. Ang pangit na siya. Kulay lupa talaga siya. Yung mata niya. Oh, sira na ito. Ito lang kan. Hindi ito na yung naglalip yung bagong kahoy sa lalim. So, ayun mga kabuhay. Magre-repair nga po pala si Sir ng lamesa. So, sa inyo nakikita, ay gumagawa na siya ng parang pakrus. Nakahoy na gagawin niyang brace sa ilalim ng lumang lamesa. Yan na, sir. Na-try niya na i-fit. Ma-i-fit ba? Tama bang sukat? Okay, mukhang saktong-saktong pagkakasukat ni sir. 100% perfect yung ginagawa ni sir for today's video. So, pinipix na niya yung bagong brace sa lumang lamesa na i-repair. Yan, sige sir. So, ang next step na gagawin ni sir ay yun. Bar clamp na naman. Bar clamp sir, repeating ulit. Ipitan session na naman to. Niipit na naman yan ng bar clamp kung tawagin. Para sobrang fix at fitted yung item na gagawin syempre. Para naman matuwa yung mga customer na nagpapagawa. The next step na gagawin niya, babarinahan na niya, bubutasan niya para makabitan niya na ng lock. Siyempre, importante ang lock. Very important ang lock sa lahat ng bagay. Dapat meron kang kandado. Ikandado mo na yung mga importante para sa'yo. Mahirap na. Baka manakaw pa ng iba. Next step na gagawin ni sir, lalagay niya muna ng wood glue. Ang tawagin niya, yung ginagamit niya yan is wood glue. Para sa kahoy. Para lalong matibay. Hindi agad masira. So, pinipix na niya. Yung ginagamit nga pala niya yung panglock kawayan. Bamboo ang ginagamit yung panglock. Hindi mga pako. Kasi nga naman ang pako katagalan lumulog at kinakalawang. Hindi kagaya ng bamboo. Kahoy siya, so hindi siya kinakalawang. Next step na gagawin ni sir, syempre nilipat niya yung bar clamp. Doon naman siya sa isang haba sa kahoy. So, tapusin lang natin yung video hanggang dulo para malaman natin yung finished product na magagawa. So, nagba-bar clamp dyan, sir. Kaya pa, sir? Mukhang ayaw sumunod ng bar clamp sa kanya. Mukhang nagsasarili ng mundo. Okay. So, mukhang na-fit naman yan. Maayos. Para fit na fit talaga yung brace doon sa mga paa, syempre. Naman, syempre, butas-butas na naman ulit. Kasi mo na naman, sir. Hilig ka dyan eh. Yan yung hilig ni sir.
Hiling niya ang bubutas ng mga bagay na hindi naman butas. Bubutasan niya yan, syempre. Para nga naman may magamit. Para naman may gamit yung barena niya, di ba? Sure lang. Back to work. Okay na naman siya. Next naman. Sure, syempre. Gagamit na naman siya ng glue again. Hindi mawawala si glue and the bamboo. The bamboo na panglock. Hindi mawawala yung laser. Isa yun sa pamamaraan niya. Yung paglagay ng lock. Ang paggamit ng kawayan. Napaka-creative, sir, ng ginagawa ni sir talaga. Very creative si sir sa mga bagay. So, tapos na siya, nalock na rin yung kabilang side. So, tinanggal niya na yung spark lamp. And then, next step, tinob niya na yung lamesa. Lalagyan niya naman ng brace yung ilalim ng sahig ng lamesa, syempre. Yan naman dahil sira ang lamesa, pinapa-repair, kailangan matibay. Dahil yung lamesa marunong nang sumayaw. Paano masabi? Nagkukusa na siyang sumasayaw. So ayan, binabarina na naman ni sir. Barinahin mo sir, butasan mo, dyan ka magaling sa butasanan. So 2 butas, para sure na matibay, hindi gagalaw. And then once again, hindi papahuli ang the bamboo, syempre. Papahuli ba naman ang kawayan? Hindi papahuli ang kawayan, di ba? After ng butasan, kawayan agad. Kawayanin mo, sir. Very nice talaga si sir. With the wood glue yan, kawayan with the wood glue. Sobrang tibay niyan, sir. Syempre, kung pinutasan sa kabila, syempre hindi papahuli. Hindi papahuli ang kabilang side. Papabutas din yan. 2 butas din sa kabilang side yan, syempre. Butasan mo, sir. Butasan mo, sir. Yan. Sige, sir. Tusok mo pa, sir. Oh. Tusok mo, sir. Yan. Sige, sir. Huwag kang pumayag, sir. Sige, yan. Very nice. Nagawa naman niya. Naging successful naman. So, hindi papahuli na naman ng the wood glue. Wood gluein mo, sir. With the kawayan. Tinukpok niyo, sir. Bumuon. Ayan na. Nilagari. Very nice. Sobrang tibay. Yan talaga, sir. Grabe ka creative naman talaga. So, next step na gagawin ni sir, itinayo niya na yung lamesa. Inayos niya na sa pagkakatayo yung lamesa, and then binarklam na naman niya sa nakikita natin, mga kabuhay. Pinapakuha niya na yung lamesa, yung sahig, para pumit doon sa nilagay niyang brace sa ilalim para fitted. Para perfect, diba? So, next, Nagpakita rin sa camera ang katandim ni sir, the one and only son ni sir, syempre. Ayun, sa ginagawa niya sa nakikita niya, nag-grinder ng pala siya. Nililinis niya yung lumang varnish na ginamit sa lamesa na yan. Kaya, para maging bago naman, maging new. Palitan na natin yung mga luma, kailangan lahat bago. Huwag mong subukan. So, ayun na, Masisira ang buhay mo. Nililinis na ni pare. So, medyo inaayos siya sa paglilinis. Kailangan talaga quality. Chine-check niya bawat side para walang makaligtaan. Dapat fair. Kung anong meron sa isa, dapat meron din sa lahat. Okay, sige, balik sa trabaho. So, okay, sir. Trabaho ulit, sir. Yan, ikut-ikutin mo. So, continue pa rin siya sa pag-grinder, sa pagpapalinis ng kahoy. Nililinis pa rin niya, tinatanggal niya yung lumang varnish para maging good as new yung table na pinapa-repair sa kanila, syempre. The quality of the creative furniture, syempre. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga viewers and subscribers ng dalawang napaka-talentadong mga tao na to, na dalawang napakasipag na mag-ama na to. Thank you sa lahat ng mga subscribers at sa mga viewers, sa mga patuloy pa rin nanonood at sa mga patuloy na nagsasubscribe.
At sa mga darating pang mga bagong subscribers, maraming salamat nga pala. Ayun. Hiningi ko na kayo ng pasasalamat mga sir. Char. So, continue lang sa trabaho. Grinder pa rin si sir. Medyo matagal nga naman yan dahil 4 na paa. 4 na mukha rin kada kanto. Dahil sa hindi naman bilog yung paa. So, syempre, kailangan niya mekos-mekos para makita niya yung mga bawat side kung natamaan ba ng grinder o baka may naiwasan. So, grabe si sir. So, medyo madilim si sir dyan sa part na yan. Ano nangyari sa camera nila, sir? Basta nakikita siya nag-grinder, okay na yan. Ayaw talaga niya magpakita ng muka. Medyo hindi siya sanay. Okay, mex na naman sa lamesa ni sir. Very nice. Grinder, linis. Linis-linisin mo lang, sir. Sobrang seryoso rin ang anak ni sir pag nagtatrabaho, no? Wala man lang ngiti-ngiti. Wala man lang grabing mga trabahante na. Wala man lang salita dyan, no? Trabaho kung trabaho, di ba? Grabe nga naman talaga. Napakasipag. Mekos again. Grinder. So, sa nakikita nyo is lumilinis na yung mga paa ng lamesa na nire-repair nga nila. Ewan ko na lang kung hindi ka pa gumanda, pinagtulungan ka na. Char lang. Mekos again, sir. Grinder again. So, napaka-basic lang naman ang ginagawa niya dyan. Nag-grinder lang naman siya para lang matanggal yung old varnish na ginamit sa lamesa. Para pag binarnish siya ng panibago is maging new again. So, yun, mekos again siya. Minimekos lang niya para minimake sure niya kung lahat ba tinamaan, nalinisan niya, baka naman may nakaligtaan. Siyempre, mahirap nang ma-awardan ng tatay niyang si Sir. Ba, nakikislaban na. Uy, baka nagkakaroon na ng bakbakan at nakikislaban. Ano sir, nakikislaban na sir. Ano ba na ata ang ginagrinder mo sir? Ano yung pinaliktad na ni sir. So, inayos niya na yung lamesa. Mabuti naman at hindi na nakabaliktad. Kawawa naman yung lamesa. At pinatuwad-tuwad, binaliktad. Pinahekos-mehekos pa. Ayan na. So, ang gulo naman. Medyo magulo yung humawak ng camera. Kaya sige, balik tayo sa trabaho. Grabe. Subukan yung magtanong kung magkano ang presyo. Mukha pa lang. Makakapagtanong ka ba sa kanyang itsura ng mukha? Sir, smile naman sir. Baka nakabusangot. Paano may lalapit magtatanong kung busangot yung mukha? Charlotte. Ibiro lang kita sir. Pinapatawa lang kita. Pero hindi ka pa rin natatawa sir. Sobrang seryoso mong magtrabaho sir. Grabe yung mag-grinder sir. Napakabilis sir. Talagang gamay na gamay mo na ang paghahawak ng grinder, sir. Alam mo kung paano siya ikot-ikot. Minekos-mekos na ni sir. Kumintab, grabing ganda. So, mga kabuhay, sa nakikita nyo, basic pa rin naman yung ginagawa nila dyan. Hindi grinder lang din. Pinapakintab, tinatanggal yung gumang varnish. Gaya na sinabi ko kanina, ulit-ulit na lang. Mahirap na, malay nyo, hindi nyo narinig. So, mas maganda na ulit-ulitin natin, diba? So, ayan, ginagrinder niya, nililinis niya again. Lahat, para lang mukhang bago dahil gusto ng may-ari is maging bago ulit yung lamesa niya. Imbis na bumili siya ng bago, pina-repair na lang niya para hindi mawala yung memory na naiwan ng kanyang lola. So, mekos mo lang sir. Very nice naman sir pag mekos.
Pinekos-mekos na ni Insan yan. Grabe na. Baliw ka yata eh. May mga ganun pang tricks si Sir. Parang nag-vape. What a tricks. So, tinira naman niya sa tagiliran. Ginrinder niya yung tagiliran para mali naman yung term ko. Tagiliran mo, sir. Pati yung tagiliran mo na, sir. Parang nananakit na rin yan. So, focus pa rin siya. Hindi talaga siya nagpapa-istorbo. Oras ng trabaho, kailangan trabaho. Ang inuwi ni sir, kung okay ba, medyo okay, mukhang matibay na daw. Binaliktad ng binekos na naman ni sir. Grabe na nang nangyari sa lamesa na yan. So, ayun na. Wala. Nara finished product. So, nakikita nyo, malinis na.